Bakit parang may tinatago kayo sa akin? Hindi mo pa kailangan malaman. Hindi kailangan? Buhay ko to, Ma. Eksakto. Kaya ginagawa ko to. Ginagawa mo to? Pinapahirapan mo ko araw-araw? Para saan? Para sa araw na wala na akong magagawa para tulungan ka. Ano bang ibig mo sabihin? Hindi lahat ng oras nasa tabi mo ako. Tigilan mo nga yung mga linya mo. Para ka may pinaghahandaan na hindi mo sinasabi. Meron. Ano yon? Darating ang araw. May itindihan mo rin. Paano ko huli na pag naiintindihan ko? Kaya nga kita inihahanda. Bago natin simulan ng kwento ngayong araw, big shoutout muna kay Ma'am Gigi Bondan. Maraming salamat po sa walang sawang suporta at sa patuloy na pakikinig sa aming mga kwento. Hindi lahat ng gabay ay dumarating sa paraang gusto natin. At hindi lahat ng ngiti ay tanda ng kagalakan. Minsan, ang mga tanong na paulit-ulit nating naririnig ay hindi lamang mga salita, kundi mga babalang hindi natin pinapansin. Sa gitna ng ingay ng mundo, paano mo malalaman kung ang bawat hakbang mo ay sadyang inukit na para sa'yo, bago ka pa man iwanan ng pagkakataon? Madaling araw sa tapat ng mansyon ng mga Santos, isang sasakyan ang humarurot palayo matapos ibaba ang isang dalagang halos hindi na makalakad ng tuwid dahil sa kalasingan. Si Arya ito, ang bida nating may matinding ugali. Pagpasok niya sa pintuan, tanging tunog ng kanyang heels ang bumabasag sa katahimikan. Visit the gate yan? Ang hirap buksan? Ang sakit ng ulo ko. 3:00 na, Arya. Sabi ko 12:00 dapat ay nasa bahay ka na. Ay, pusa! Ma, ano ba? Bakit ka ba lagi sumusulpot sa dilim? Para kang multo? Nakakairita. Kanina pa kita tinatawagan. Bakit hindi mo sinasagot ang phone mo? Nag-aalala ako. Baka kung ano na ang nangyari sa'yo sa labas. Nakaka-drain ka. Alam mo yun? Lobat ako, okay? At isa pa, 19 na ako. Stop acting like I'm 5. Nag-enjoy lang ako kasama ang mga kaibigan ko dahil bakasyon naman. Bakasyon? Halos 3 linggo ka nang hindi umuwi ng maaga. Ang mga gawaing bahay na iniwan ko sa'yo, hindi mo malang ginalaw. Ang dumi ng lababo. Ang kalat ng kwarto mo. So what? May mga katulong tayo, Ma. Anong silbi ng pagbabayad natin sa kanila kung ako rin ang gagawa? Gamitin mo naman yung utak mo. Huwag puro sermon. Hindi ito tungkol sa pera. Tungkol ito sa paghahanda. Paano kung bukas ay wala na silang lahat? Paano kung mag-isa ka na lang? Wow! Drama, ha? Ano to? Pelikula? Ma, huwag kang ulyanin. Hindi tayo mawawalan ng pera. At huwag mo kong takutin sa mga what if mong walang kwenta. Isang tanong lang, Arya. Paulit-ulit ko itong tinatanong sa'yo. Pero hindi ka sumasagot ng matino. Arya, ano nga ba ang buhay para sa'yo? Paulit-ulit din nasagot ko. Ang buhay ay ang mabuhay sa paraang gusto ko. Hindi yung para akong nakakulong sa weird na mundo mo. Ang weird mo talaga, Ma. Simula nung nakaraang buwan, puro ka na kabaliwan. Dahil weird ang tingin mo sa akin. Bukas sa bukas ay naka-enroll ka na. 8 a.m. ang start ang cooking class mo. At sa hapon ay financial literacy naman. What? No way! Ma! Are you out of your mind? Bakasyon ko to. Gusto kong mag-beach. Gusto kong mag-party. Hindi ko kailangan ng cooking na yan. At anong financial literacy? May accountant tayo. Nakabayad na ako. Kung hindi ka pupunta, kukunin ko ang lahat ng gadgets mo
at ipapakat ko ang allowance mo. Mamili ka. I hate you! Napaka-control freak mo. Nakakasakal ka na. Sana hindi na lang kita naging ina. Kinabukasan ng hapon, mainit ang sikat ng araw sa garden. Kakauwi lang ni Arya galing sa cooking class na pilit niyang dinaluhan. Galit na galit siya dahil amoy sibuyas ang kanyang buhok. Papunta sana siya sa likod ng mansyon para magpahangin nang mahinto siya sa tapat ng storage room. Teka, bakit bukas tong storage room? Bawal kami rito Nakita niya si Mang Shelo, ang kanilang driver na pawis habang nagbubuhat ng mabibigat na sako ng bigas. May mga kahon din ng dilata, baterya at mga gamit pang emergency na isinasalansan sa loob. Hoy, Mang Shelo! Anong ginagawa mo? Bakit ang daming sako ng bigas niyan? Magbubukas ba kayo ng grocery store dito sa loob ng bahay? Miss Arya, kayo po pala. Wala po ito. Utos lang po ng mami nyo. Utos si Mama? Anong gagawin niya sa 50 sako ng bigas? At bakit may mga kahon dyan na parang pang World War? Patingin nga! Naku, wag po Miss Arya. Mahigpit pong bili ni Ma'am Lisa na bawal kayong pumasok dito. Para raw po ito sa seguridad. Seguridad para saan? Darating ba ang apocalypse? O baka naman balak niyo kaming itago rito? Sabihin mo nga sa akin ng totoo, Mang Shelo. Nababaliw na ba ang nanay ko? Hindi po siya baliw, Miss Arya. Masasabi ko lang po na napakabuti ng mami nyo. Sundin nyo na lang po ang gusto niya. Napakabuti? Niloloko niyo ba ako? Ginagawa niya akong katulong. Kinokontrol niya ang buhay ko. Tapos ngayon nag-i-impact siya ng bigas sa parang ewan? Buisit. Bahala kayo dyan. Padabog na nagmarcha si Arya pabalik sa main house. Pero hindi pa siya nakakaabot sa sala nang makita niya ang sasakyan ni Tita May. Alam niyang isa na namang sermon ang naghihintay para sa kanya. Arya! Eksakto ang dating mo. Halika dito sa sala. Ngayon din. Oh my God, Tita May. Pati ba naman ikaw? Kakauwi ko lang galing sa walang kwentang cooking class na yan. Pagod ako. Wala akong pakialam kung pagod ka. Narito ang mga application forms para sa pag-renew ng passport mo at mga kailangan para sa valid ID mo. Pirmahan mo lahat to. Passport? Bakit? Ipapatapon niyo na ba ako sa ibang bansa? Sige, go! Mas gusto ko pa yun kaysa naman kasama kayo sa bahay na to. Huwag mo ko simula sa kabastusan mo, Arya. Hindi mo alam ang sakripisyong ginagawa namin. Siguraduhin mong tama ang lahat ng details dyan. Kailangan natin yan bago matapos ang buwan. Bakit ba ang higpit nyo? Valid ID dito, valid ID doon, passport dito. Para akong preso na pinaplano ang sentansya. Pakiramdam ko lahat kayo pinagtutulungan akong kontrolin. Hindi ka kinokontrol, Arya. Sinasani ka lang namin na magkaroon ng pakialam sa dokumento mo. Sa totoong mundo, hindi sapat ang ganda ang pagiging party girl. Kailangan mo ng pagkakakilanlan. Hoy yan, tapos na. Ano? Happy na kayo? Pwede na ba ako magpahinga? O maipapagawa pa kayo? Baka gusto nyo nang ipag-igib ko kayo ng tubig galing sa balon. Arya, tama na yan. May, salamat sa pagdala ng mga papeles. Ma, seryoso? Anong meron? Bakit may mga sako ng bigas sa storage room? Bakit kailangan ng passport ngayon din? Ano to? Escape plan? Naghahanda lang ako, anak. Gusto ko lang na kapag dumating ang araw na kailangan mong lumipad, handa ang mga pakpak mo. Ang dami mong alam, Ma. Nakakasuka. Alam mo, kung gusto mong maghanda ka mag-isa. Huwag mo kong idamay sa mga paranoia mo. Arya, wala kang karapatang magsalita sa nanay mo ng ganyan. At bakit? Totoo naman ang weird nyo. Lahat kayo. Ang bahay na to para mental hospital. Aalis na ako. Pupunta ako sa mga kaibigan ko. Doon sa mga taong hindi ako tatanungin kung ano ang buhay. Arya, umakyat ka sa kwarto mo. Ngayon din, bilang parusa sa kabastusan mo.
Bukas sa bukas, ikaw ang maglilinis sa buong kwarto ko. Walang tutulong sa'yo. What? Ako? Maglilinis ang kwarto mo? Are you serious? Seryoso ako. At huwag kang lalabas ang bahay hanggat hindi mo natatapos yun. Fine. Maglilinis ako. Pero huwag kang magtataka kung may mawala dyan sa mga gamit mo. I hate you, Ma. I really, really hate you. Tumakbo si Arya paakyat sa hagdan. Ang bawat hakbang niya ay puno ng galit. Sa baba, naiwan si Liza na napahawak sa kanyang tiyan. Pilit itinatago ang sakit na nararamdaman. Tumingin siya kay Tita May at kay Mang Cielo na nakatayo sa gilid. Liza, kailangan mo na bang sabihin sa kanya? Hindi na maganda ang trato niya sa'yo. Hindi pa pwede, May. Kailangan niya maging matatag. Kung sasabihin ko ngayon, aalagaan niya ako dahil sa awa. Ang kailangan ko ay ang matuto siyang bumangon sa gitna ng galit. Yun ang tanging paraan para mabuhay siya nang wala ako. Pero ma'am, ang bigat na po ng mga dinadala ninyo. Kakayanin ko, Cielo. Ang arkitekto, hindi pwedeng sumuko hanggat hindi tapos ang pundasyon. At si Arya, siya ang pinaka-importante kong proyekto. Habang nasa loob ng kanyang kwarto, hindi tumitigil si Arya sa pag-iyak sa galit. Sinisira niya ang mga gamit sa kanyang table. Galit siya sa mundo. Galit siya sa kanyang ina. At galit siya sa mga sako ng bigas na hindi niya maintindihan. Hindi niya alam na bukas, sa gitna ng paglilinis niya ng kwarto ng kanyang ina, magbabago ang lahat. Bakit pa ang malas ko sa nanay? Bakit kailangan kong ganito kahirap? Ano pa talaga ang gusto mo sa akin, Ma? Ang katahimikan ng gabi ay nababalot ng lihim. Ang mga dokumentong pinirmahan niya, ang mga groceries na inimbak, at ang mga utos na kinamumuhian niya. Lahat ito ay mga piyesa ng isang puzzle na unti-unti nang nabubuo. Umaga, maingay ang loob ng kwarto ni Liza. Padabog na naglilinis si Arya bilang parusa sa kanyang pagsuway. Inihahagis niya ang mga unan at padabog na nagwawalis habang si Liza ay wala sa bahay dahil sa isang routine check-up. Nakakainis talaga! Ginawa pa akong janitor sa sarili naming bahay? Ang ganda-ganda na manicure ko, tapos dito lang mauuwi sa paglilinis ang alikabok? Napaka-unfair mo, Ma! Habang pilit na inaabot ang dumi sa pinakailalim ng kama ni Liza, tumama ang kanyang walis sa isang matigas at mabigat na bagay. Inabot niya ito at hinila palabas. Isang lumang metal na kahon na may mga kalawang na. Ano to? Treasure chest? Baka dito tinatago ni Mama yung mga alahas niya na hindi niya pinapakita sa akin. Pinilit ni Arya na buksan ang kahon gamit ang isang hairpin. Pagbukas nito, hindi ginto o alahas ang bumungad sa kanya, kundi mga tumpok ng papel, medical records at mga resulta ng biopsy. Laboratory results? Liza Santos, clinical impression, stage 4, adenocarcinoma, oncology department? Nanlaki ang mga mata ni Arya. Binuksan niya ang isa pang folder. Nakita niya ang mga petsa. Nagsimula pa ito noong nakaraang taon. Nakita niya ang listahan ng mga chemotherapy sessions na completed na. Stage 4? Cancer? Hindi. Hindi ito totoo. Bakit hindi ko malang napansin? Biglang pumasok si Tita May sa kwarto. Nakita niya si Arya na nakaupo sa sahig. Nakakalat ang mga medical documents sa paligid. Arya! Ano ginagawa mo sa gamit ng nanay mo? Tita May, ano to? Bakit may stage 4 cancer si Mama sa mga papel na to? Sabihin mo sa akin, fake news to, di ba? Nagbibiro lang si Mama para turuan ako ng leksyon, di ba? Arya, patawarin mo kami. Ayaw ng nanay mo na malaman mo. Ayaw niyang makita mo siyang mahina. Kaya pa siya laging pagod. Kaya pa siya namumutla. Kaya pa siya nagmamadali na mag-enroll ako sa kung ano-ano. Kasi aalis na siya.
Ginagawa niya ang lahat para sa'yo, Arya. Kahit nahihirapan na siyang huminga, iniisip niya pa rin kung paano ka mapupuhay kapag wala na siya. Yun ang weird na kilos na nakikita mo. Napakasama ko. Sinisigawan ko siya. Sinabihan ko siyang ulyanin at baliw. Habang ako nagpapakasap sa party, siya balay namamatay na. Napakatanga ko, tita. Mula sa araw na yon, tinalikuran ni Arya ang kanyang pagiging pasaway. Naging anino siya ng kanyang ina. Siya na ang nagluluto, siya na ang nag-aalaga, at siya na ang nag-aasikaso sa bahay. Sinusulit ang bawat sandali. 3 buwan ang lumipas. Isang gabi, tahimik ang buong mansyon. Ang silid ni Liza ay puno ng amoy ng medisina. Hawak ni Arya ang kamay ng kanyang ina na halos butot balat na. Ma, gising ka na. Nakapagluto ako ng soup. Diba gusto mo yon? Ma, sorry sa lahat ha. Babawi pa ako, diba? Arya, anak, sapat na to. Nakikita kitang maayos. Ayan ang kailangan ko. Huwag kang matatakot, ha? Paano ako hindi matatakot, ma? Iiwan mo ko. Wala akong alam sa mundo. Sino na magtatanong sa akin kung ano ang buhay? Masasagot mo rin yan balang araw. Mahal kita. At sa huling hininga ni Liza, gumuho ang mundo ni Arya. Ang huling tunog na narinig sa mansyon ay ang pagsigaw ng pangalan ng kanyang ina. 1 linggo matapos ang libing, nakaupo si Arya sa sala. Tulala, iniisip na wala na siyang gabay. Pumasok si Atty. Villa. Dala ang isang makapal na briefcase. Kasama niya sina Tita May at Mang Shelo. Arya, kailangan nating basahin ang huling habilin ng iyong ina. Alam kong mahirap, pero ito ang hiling niya. Para saan pa, attorney? Wala na siya. Anong saysay ng mga papeles sa yan? Mag-isa na lang ako. Hindi ka mag-isa, Arya. Dahil bago pa siya pumanaw, inukit na niya ang bawat hakbang mo. Heto ang unang bahagi, ang storage room. Yung storage room na punong-puno ng bigas? Ano meron doon? Sa aking anak na si Arya, ang mga sako ng bigas at groceries na inimbak ni Mang Shelo ay hindi kabaliwan. Ito ay estratehiya. Nakalkula ko na ang supply na iyan ay sapat para sa 3 taon mong pag-aaral, para hindi mo iisipin ng gutom o pagtaas ng presyo ng bilihin habang nag-a-adjust ka sa buhay. Ano? Akala ko ulyanin lang siya kaya siya nag-imbak. Miss Arya, bawat lata ng delata dyan, bawat sako, pinili ni Ma'am Liza yan. Sabi niya, Shelo, siguraduhin mong hindi magugutom ang anak ko kahit wala na ako. At ang paghihigpit ni Tita May sa mga valid IDs at pasaporte, hindi yun para kontrolin ka. Yun ay para siguraduhin na handa ang legal identity mo para sa mga bank accounts at properties na ipapangalan sa'yo. Sinanay ka ni Tita May na humarap sa mga striktong tao para kapag wala na si Liza, hindi ka basta-basta maluloko sa labas. So, lahat ng yun, plano niya? Higit pa doon, Arya. Heto pa, inabot ni Liza sa akin ang isang video message na dapat mong panoorin ngayon. Binuksan ni Atty. Villa ang isang tablet. Lumitaw ang mukha ni Liza noong malakas-lakas pa siya. Nakaupo siya sa garden, nakangiti sa camera. Hi, Arya. Kung pinapanood mo to, ibig sabihin ay tapos na ang resistance training mo. Resistance training? Arya, alam kong galit ka sa akin nitong mga huling buwan. Alam kong napakasama ng tingin mo sa akin dahil pinipilit kita sa mga bagay na ayaw mo. Pero anak, kailangan mong malanasan ang magalit at pumangon habang nandoon pa ako. Gusto kong malanasan mo ang stress sa loob ng bahay para kapag ang totoong buhay na ang sumubok sa'yo, hindi ka mawawasak.
Ang bawat away natin ay ensayo para maging matatag ka. Ma, bakit kailangan ganyan? Bakit kailangan magalit ako sa'yo? Dahil ang bata na hindi marunong lumaban sa magulang ay hindi matututong lumaban sa mundo. Heto ang susi, Arya. Sa video, itinuro ni Liza ang isang maliit na safe sa ilalim ng kanyang desk. Inabot ni Atty. Villa ang totoong susi kay Arya. Buksan mo, Arya. Binuksan ni Arya ang safe. Sa loob ay may mga liham. Napakaraming liham. Bawat isa ay may label. Para sa iyong graduation, para sa araw na mabibigo ka sa pag-ibig, para sa iyong ika-25 na kaarawan, para sa araw na magiging ina ka na rin. Ma, hindi mo talaga ako iniwan. Ang mga liham na yan ang magiging boses ko sa bawat mahalagang okasyon sa buhay mo. Hindi man ako pisikal na nandoon, ang gabay ko ay lagi nakasulat siyan. Inukit ko ang bawat salita para hindi ka maligaw. Ikaw ang aking obra maestra, Arya. At ang arkitekto ay hindi kailanman iniiwan ang kanyang proyekto na walang matibay na pundasyon. Arya, handa na kami ni Mang Shelo. Kami ang magiging mga bagong magulang mo ayon sa plano ng nanay mo. Handa ka na bang ituloy ang buhay? Opo, tita. Ngayon ko lang naiintindihan. Ang lahat ng hirap, ang lahat ng sermon, lahat yun ay para sa araw na to. Tiningnan ni Arya ang mga liham. Alam niya na mahaba pa ang lalakbayin niya. Pero sa unang pagkakataon matapos ang pagpanaw ng kanyang ina, hindi na siya natatakot. Dahil alam niya, ang arkitekto ng kanyang buhay ay nakatanim na sa kanyang puso. Salamat, Ma. Pangako, gagawin ko maganda ang disenyo ng buhay ko, gaya ng gusto mo. Maaliwalas ang opisina ng isang matagumpay na kumpanya. Si Arya, na ngayon 25 taong gulang na, ay seryosong tinitingnan ang mga blueprints at financial statements sa kanyang table. Wala na ang pasaway na dalaga. Pinalitan na ito ng isang babaeng puno ng kumpiyansa at disente. Miss Arya, handa na po ang sasakyan. Sabi po ni Tita May nyo, kailangang maaga tayo sa celebration ng birthday nyo. Salamat, Mang Shelo. Pakisabi kay Tita May susunod na ako. Tatapusin ko lang itong report para sa expansion ng foundation na itinayo natin. Siguradong proud na proud po ang mami nyo sa inyo ngayon. Sino ba namang mag-aakala na ang dating laging lasing at pasaway, ngayon ay isa ng matagumpay na businesswoman at lingkod bayan? Lahat ng ito ay dahil sa kanya, Mang Shelo. Dahil sa resistance training niyo sa akin. Salamat sa pananatili niyo sa tabi ko, ha? Kayo ni Tita May ang nagisandigan ko nung akala ko'y guguho na ang mundo ko. Arya, bakit nandyan ka pa? Ika-25th birthday mo ngayon. At alam mo kung anong ibig sabihin yan? Opo, tita. Ibig sabihin, oras na para buksan ang huling liham na iniwan ni Mama para sa araw na ito. Pumunta sila sa isang tahimik na sulok ng kanilang hardin, kung saan nakatayo ang isang maliit na memorial para kay Liza. Naupo si Arya sa bench at dahan-dahang binuksan ang liham na may label na sa iyong ika-25th na kaarawan. Mahal kong Arya, maligayang kaarawan. Ngayon 25 ka na, alam kong matatag ka na. Siguro ay nakatapos ka na ng pag-aaral o baka naman may sarili ka ng pamilya. Naalala mo ba nung tinatanong kita kung ano ang buhay? Yan ang paborito niya itanong sa'yo. Noong bata ka pa, ang tingin mo sa buhay ay saya lang. Noong nagkasakit ako, ang tingin mo sa buhay ay paghihirap. Pero ngayon, gusto kong ibigay sa iyo ang sagot ko, anak. Ang buhay, Arya, ay hindi tungkol sa kung gaano kakatagal na natili sa mundo. Huminto sandali si Arya dahil sa bara sa kanyang lalamunan. Pinunasan niya ang kanyang luha at itinuloy ang pinakaimportanteng bahagi ng sulat.
kundi sa kung paano mo inihanda ang mga maiiwan mo para magpatuloy na may pag-asa. Iyan ang tunay na arkitektura ng buhay, ang pagbuo ng pundasyon sa puso ng iba na hindi kailanman matitipag ng kahit anong unos, kahit wala na ang nagtayo nito. Napakaganda. Napakaganda ng mensahe ni Ma'am Liza. Naiintindihan ko na, Ma. Ang buhay ay hindi tungkol sa akin. Tungkol ito sa legacy na iniiwan natin sa mga taong mahal natin. Inihanda mo ako hindi para sa sarili mo, kundi para maging inspirasyon din ako sa iba. Matagumpay ang plano niya, Arya. Tignan mo ang sarili mo ngayon. Hindi ka lang nabuhay. Nagtagumpay ka. At hindi po ako titigil dito. Itutuloy ko ang nasimulan ni Mama. Ako naman ang magiging arkitekto para sa mga kabataang nawawalan din ng pag-asa. Tuturuan ko rin silang bumangon sa gitna ng galit at sakit. Tumingin si Arya sa malayo. Nakikita niya ang bunga ng bawat sakripisyo ng kanyang ina. Mula sa mga sako ng bigas na nagligtas sa kanya sa hirap, hanggang sa mga sermo na nagpatibay sa kanyang kaluluwa. Ang mansyong dati ay puno ng sigawan. Ngayon ay puno ng pasasalamat at misyon. Happy birthday sa akin, Ma. At salamat sa pinakamagandang disenyo ng buhay na ibinigay mo. Alam ko na ang sagot sa tanong mo. Ang buhay ay pag-ibig na naghahanda para sa hinaharap ng iba. Nilipad ng hangin ang ilang talutot ng bulaklak sa paligid nila, na tila isang haplos mula sa langit. Si Arya ay tumayo ng may taas noo, bitbit ang aral ng kanyang ina, handang harapin ang susunod na kabanata ng kanyang sariling kwento. Isang kwentong inukit sa pagmamahal, disiplina at walang hanggang pag-asa. Ang tunay na pagmamahal ng isang magulang ay marunong tumingin sa hinaharap. Ang disiplina at paghahanda ay hindi para pahirapan ng anak, kundi para masigurong kaya nilang harapin ang anumang unos kahit wala na ang mga taong nagpoprotekta sa kanila. At hanggang dito na lang ang magandang storyang ito.